Magandang gabi po sa inyo lahat. Kinakaladkad ang bansa sa giyera. Yan ang malimit na panakot sa taong bayan nitong mga gustong pabagsakin ang Pangulo. Hindi na ako babati dahil binati na po kayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, pakiusap pa rin sa mga bago dyan, ano? Hindi ko makakalimutan dito, lagi ako makikiusap sa inyo. Baka pwede nyo naman pong isubscribe yung aking munting channel at pasupport na rin. Panuorin nyo po yung ilan natin mga video dyan. Kinakaladkad ang bansa sa giyera. Ito ang malimit na panakot sa taong bayan nitong mga gustong pabagsakin ang Pangulo or ang administrasyon. Matapos po itong huling insidente sa West Philippine Sea, heto na naman sila. Asan daw po ba si Pangulo or asan daw po ba si PBBM? Akala daw nila matapang, parang naduwag na yata. Hinahanap nila yung tapang na kailangan na daw gumanti na rin sa mga ginagawang panghaharas nitong mga inchik. Ano po ba talaga? Mas magulo pa kayo sa bulbul eh. Di ba? Ayaw nyo ng gulo, ayaw nyo ng gera. Pero ngayon parang inuudyukan nyo ang Pangulo para gumante. Para makipaggera na sa mga chikwa. Ay nako talaga. Sa gitna po ng tumitinding tension po sa West Philippine Sea. At pagkatapos itong huli, na medyo naging marahas na yung enkwentro ng tropa natin sa mga Chinese Coast Guard. Halos isang linggo din bago nagbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. At ito nga ay naganap doon sa kanyang pagbisita sa Western Command Mindanao or West Mincom. Dito po sa may Camp General Artemio Ricarte. Yan po ay natatagpuan po sa Palawan noong June 23. At ito ang matapang na pahayag ng Pangulo sa harap ng ating mga kasundaluhan. Despite these challenges, you have stood up and upheld the fundamental principles that binds all of us Filipinos, a mutual respect for life, for dignity, and for community. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. Ayan, ganyan po ka-professional si PBBM. Ang Pilipinas ay isang responsableng bansa, pero patuloy na ipaglalaban ng karapatan alinsunod sa international law. Yan ganyan ang dapat na presidente natin, hindi yung sumusunod sa ibang bansa. Di ba? Alam niyo mga kababayan, hindi naman gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos na basta gumawa na lamang ng mga hakbang na maaaring ikapapahamak ng bansa Kaya hindi siya tira-pasok, pinag-iisipan muna ang mga bawat hakbang na gagawin ng ating pamahalaan. At sa tingin ko, lalong hindi naman papayag ang ating Armed Forces of the Philippines na tayo ay sunod-sunuran o sakupin ng mga inchik na ito. Di ba? May Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Amerika. At sa ilalim nito ay mayroon pong obligasyon ang bawat isa sa kanila na sumaklolo sa oras ng pangangailangan, lalong-lalo na sa tinatawag na armadong pag-atake laban sa kahit sino mang bansa sa naturang Mutual Defense Treaty. Ayan, nakikita naman natin kung paanong gumawa ng desisyon at mga hakbangin ng ating Pangulo. Kaya yung mga nagko-comment pa rin dyan ng mga bangag, pulboronic, tigil-pigilan nyo na po yan. Hindi naman ganyan ang galawan ng isang gumagamit ng pulboron Advice ko lamang po sa inyo, mga nanonood po sa mga social media, sa YouTube, mas dapat yung paniwalaan ang nakikita. Kaysa naman yung puro akusasyon na walang ebidensya, paninira at chismis na wala namang maipakitang kahit picture o video man lamang. Di ba? 2 taon na pong pinagchichismisan yan. 2 taon na rin kayong pinagloloko. Nako, binabaluktot ang mga utak ninyo para lang magalit kayo sa isang taong matino, matuwid at gumagawa ng tama. Pareho lang yata yun. Matuwid, matino at gumagawa ng tama, pareho lang yata yun
Ang katotohanan, hindi nila matanggap na mas produktibo at mas may malasakit sa bayan ang kasalukuyang pamahalaan. Halos maikot na nga ni PBBM ang Pilipinas eh. Milyon o bilyon na ang naipamigay na cash assistance, mga makinarya pangsakahan at pandagat. Ayan, libo-libong pabahay at daan-daan libong titulo ng lupa para sa mga benepisyaryo, ano? Abay, syempre, kasama yung lupa, hindi lang titulo. Ay, nako, magising na kayo mga kababayan ko. Lalong-lalo na po yung natutulog sa pansitan dyan, nakaw. Sayang ang oras po ninyo kung kayo po ay nagpapaniwala hanggang ngayon sa mga ikinitismis ng mga vlogger na wala namang katotohanan. Sa mga kababayan kung laging sumusubaybay sa mga balita, sa mga mainstream media man or sa social media, alam nyo, mas maganda po, ganitong gawin nyo. Huwag kayong manood lang sa inyong mga iniidolo o mga paboritong vlogger o mga nagbabalita dyan. Ano? Manood din po kayo sa iba para maibalanse po ninyo ang mga balita. Maliban na lamang kung sarado na ang inyong mga utak, pag sinabi mong dito ako sa side na ito, ay doon ka na sa side na yon. Hindi mo na alam kung alin ang tama. Basta ang alam mo lamang, tama ka, pero hindi naman pala. Ako, ganun ako eh. Ako, nagtatanggol din ako dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos kung nakikita kong tama. Pero pagka hindi naman, siyempre, natural lamang, alam naman, mali na ipagtatanggol mo pa. Babatikusin din natin, bakit hindi? Ganon ang tama. Hindi yung mali na nga, pinagtatanggol mo pa. Tama na nga, binabaluktot mo pa at ginagawang mali. Hindi ba? Yun lamang po muna. At ako po ay muling nagpapasalamat sa mga walang sawang sumusubaybay at patuloy na sumusuporta sa aking channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong lumikha.